Isang taon akong naglayag bilang kapitan ng barko ni Tito. Ang netong kita ay 5.68 milyon. Pero 30,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Bakit magulo ang nabigasyon sa barko ni Haisheng? Bakit ka lumilihis? May bahura sa unahan. Kailangan nating lumihis. Lumihis ka sa paligid nito. 2 oras ang dagdag na biyahe kapag lumihis tayo. Alam mo ba kung gaano karaming gasolina ang masasayang? Diretso tayo. Tito, sobrang peligroso ang dumiretso sa bahura. 6 na buhay ang nakasakay sa barko. Hindi kailangang isugal ang buhay natin. Sinabi kong dumiretso ka, kaya dumiretso ka. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Pahilagang kanluran ang agos ng mga alon. May paikot na agos sa bahura. Kung tama ang anggulo ng pagpasok, makikisabay tayo sa alon at makakatawid. Ako. Nakalagpas na tayo. Ngayong araw ang anibersaryo ng Hashan sa kita. Sandali lang. Hindi na kailangang magtrabaho ni nanay kahit masakit ang likod o may sakit siya. Maaari nang magretiro at mamuhay ng maayos si tatay. Hindi masama. Maganda ang kalidad ng huling-huli. 800,000 bawat biyahe. Huwag kang mag-alala, boss. Sa susunod, mas marami pa ang iuwi ko. Tito. Ngayong araw ang napagkasunduan nating Hachian sa kita. Bakit ka nagmamadali? Kunin mo ang 30,000. 30,000. Ang liit naman. Ikaw naman, nagpatakbo ka lang ng barko. Akin ang barko. Akin ang gasolina. Ako ang nag-asikaso ng mga koneksyon. Bibigyan na kita ng 60,000. Malaki-laki na nga iyan. Tito. Ang napagkasunduan natin ay hati sa 2. Ang netong kita sa buong taon ay 5.68 milyon. Dapat ay 2.84 milyon ang makuha ko. Hati sa 2. Hahaha. Sinabi ko ba iyon? Kakabili ko lang nito. Ito ang pinakaabansadong barkong pangisda. Huwag kang mag-alala, marami akong tauhan. Marunong si Haisheng bumasa ng agos para hanapin ang kumpol ng isda. Siya ang nagpapatakbo ng buong pantalan. Walang makakatalo sa iyo. Sa ibang tao, sahod lang ang matatanggap mo. Pero iba kapag kay Tito ka sumama. Magtatayo tayo ng negosyo ng magkasosyo. Ikaw ang magbibigay ng kaalaman, ako ang barko at puhunan. Hati tayo sa kita. Tito, dapat pinaninindigan mo ang salita mo. Siyempre naman. Ikaw ang pamangkin ko. Hindi maganda ang kalusugan ng mga magulang mo at wala silang trabaho. Pinapunta ko sila sa akin at binigyan ng mas magaan na trabaho. Binabayaran ko pa sila ng sahod. CJ. Pero ngayong nakabili na siya ng mas maunlad na barkong pangisda. Minamaliit na niya ako. Tito. Naalala ko na. Ano ang naaalala mo? Tandaan mong 30,000 lang ang pwede mong makuha. O tandaan mong buong pamilya mo ay umaasa sa akin. CJ. Kung ganoon, tingnan natin. Kung wala ako, makakahanap ka pa ba ng isda? Magkano ang barkong ito? Ito na ang pinakamura. 150,000. Kung gusto mo, pwede ko pang ibaba ang presyo. 150,000. 100,000. Kasama na ang bayad sa pagkukumpuni, pagpaparehistro at gasolina. Hindi bababa sa 170,000. 33,000 lang ang hawak ko. Mahina ang katawan ni na tatay at nanay. Umaabot sa 18,000 kada buwan ang gamot at gastusin sa bahay. Tio Zhang, hindi ba pwedeng bawasan pa ng kaunti? Ang 150,000 na ang pinakamababang presyo. Kapag ibinaba ko pa, malulugi na ako. CJ. Tio Zhang, kapos ako sa pera ngayon. Pwede bang hulugan? Ano ang gagawin mo sa bangkang ito kapag binili mo? Gusto kong magsarili. Magsarili? Hindi ako natatakot sa iyo, Tio. Kilala mo naman ako. Buong pantalan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Mahigpit kang hawak ni Song Taejen. Gusto mong mag-isang magnegosyo. Palalampasin ka ba niya? Kung talagang gusto mong bumili, maaari kong tanungin ang mga kaibigan ko sa paggawaan ng mga bangka. Titingnan natin kung pwede nilang ibaba ang presyo. Pero tungkol sa hulugan, wala akong kapangyarihang magpasya. Salamat po, Tio Zhang. Mabuti ang may pangarap. Pero pag-isipan mong mabuti. Mahirap tahakin ang landas na ito. Napag-isipan ko na po. Kulang ang hawak kong pera. Maliit na bangka lang ang kaya kong bilhin. Hindi ako makakapunta sa malalayong lugar. Sa malapit na lang akong mangingisda. Sa husay ko, mabilis ko ring mababawi ang puhunan. Kuya, pinatuloy kita para tulungan ka. Hindi para manggulo ka rito.
Ano pa ang hinihintay mo? Patawad. Maayos pa ang sirang bagay na ito noong bata pa. Ngayon, puro bulok na laman na lang. Kung hindi dahil kay Song Haisheng. Matagal na kitang pinalayas. Tiyo, matanda na ang tatay ko. Hindi ba pwedeng maayos mong sabihin? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Kung ganoon, tulungan mo pa siya. Mag-isa kang bumubuhay sa dalawang matanda. Kinukuha mo pa ang tatlong bahagi ko. Ako pa ang bumubuhay sa buong pamilya ninyo ng libre. Ikaw. Sige na, magtiis ka muna. Mahigit 10,000 ang kailangan mo bawat buwan. Hindi natin kayang makabangga siya. Tatay. Alam ko po. Umupo ka muna riyan at magpahinga. Ako na ang bahala. Naku. Sa pagkakataong ito, paikliin natin ang pagitan ng pahinga. Magdiriwang ng anibersaryo ang mga tindahan ng pagkaing dagat ni Gunyan sa susunod na buwan. Aalis ka kinabukasan. Pumunta ka sa Hilaga. Mangisda ka roon ng di kalidad na huling dagat na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Opo. Nay, bakit hindi ka na naman nagpapahinga? Wala po ito. Nay, matutulog ako pagkatapos kong tapusin ito. Hai Sheng. Ito ang mga naipon kong lihim na ipon sa mga nakaraang taon. Hawakan mo ito. Ito ang para sa iyo. Hindi ko po ito matatanggap. Alam ko, Nay. Alam ni Nanay na hindi naging mabuti sa iyo si Tio. Walang silbi si Nanay. Wala akong naitulong sa iyo. Pero naniniwala ako sa iyo. Sigurado akong magtatagumpay ka. Nay. Gagawin ko po. Kapag nagtagumpay ka na, hindi mo na kailangang tiisin ang galit niya. Hihintayin ni Nanay ang araw na iyon. Nay. Tubig po. Hugasan ko ang mga paa mo para gumaan ang pakiramdam mo. Ay. Tatay, Nanay, Susu. May gusto po akong sabihin sa inyo. Ayoko nang magtrabaho para kay Tito Tejen. Inaapi niya kayo. Inaapi niya ako. Sobra na ang tiniis ko. Hai Sheng. Kahit masama ang tito mo, binibigyan pa rin niya tayo ng trabaho. Nangako rin siyang hahatiin sa atin ang kita. Wala naman tayong natanggap na kahit kalahati. Niloko niya ako ng 30,000. Ano ang 3 Jin? 3,000. Ano ang 30,000? Hindi ba napagkasunduan nating pantay ang hati? Nakapagdesisyon na ako. Bibili ako ng sarili kong bangka at ako mismo ang mamamahala. Ito na ang buong bahagi ko sa kita. 30,000. Binigyan ako ni Nanay ng 3,000. Kapag pinagsama-sama, kulang pa rin ng kaunti. Pero may sapat akong kaalaman. Kaya kong makahanap ng isda. Basta may bangka. Makakabangon ako. Hai Sheng. Ito ang naipon ni Tatay sa mga nakaraang taon. 20,000. Mahal, ito ang ipon ko para sa kasal. Kunin mo at gamitin mo. Huwag mong alalahanin ang pambili ng gamot namin ni Tatay. Hindi pa natin naubos ang binili mo noong nakaraan. Huwag kang mag-alala. Tatay. Nay. Susu. Sumusumpa ako. Titiyakin kong mamumuhay kayo ng maginhawa. Hai Sheng. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala rin ako sa iyo. Mahal. Hihintayin ko ang araw na magtatagumpay ka. Maestro. Hai Sheng. Nabalitaan kong naghahanap ka ng bangka. Maestro. Alam ko po. Baka nangangarap lang ako ng sobra. Ako. Tama ang ginagawa mo. Hindi mo pwedeng patuloy na tiisin ang pang-aapi ng tito mo. Hindi pwedeng habang buhay kang magpaparaya. Maestro. Hai Sheng, alam ko kung gaano ka kagaling. Sa pagmamasid sa agos ng dagat at paghahanap ng kawan ng isda. Sa pagkukumpuni ng bangka at paghahagis ng lambat. Wala kang kapantay. Ang tito mo, iniisip niyang walang halaga ang mga iyon. Pero ang marunong na sariling nagpapakain sa sarili. Iyan ang pinakamatibay mong sandigan. Maestro, gusto kong magsarili. Pero wala akong bangka. At wala rin akong puhunan. May paraan para malutas ang lahat ng iyan. Ang mahalaga, kaya mo bang magsarili?
Kaya ko. Mabuti. May kilala akong ilang nagbebenta ng bangka. May ilang segunda manong bangka na mura. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, titingnan ko para sa iyo. Salamat po, maestro. Haisheng. Pamilihan ng mga segunda manong bangka. Mas mura sa kay Mang Zhang. Sa ngayon, mas bagay ito sa iyo. Pero sa pagbili ng bangka, hindi presyo lang ang tinitingnan. Kailangan tingnan ang pundasyon. Ang balangkas ng bangka. Kailangan tiyaking kaya pa nitong salungatin ang hangin at alon. Hindi pwede ang bangkang ito. Mahina ang balangkas. Luwag na ang balangkas. Masyadong mahal ang bangkang ito. Hindi natin kakayaning bilhin. Haisheng, tingnan mo ang bangkang iyon. Maestro. Maganda ang ilalim ng bangkang ito. Matibay ang balangkas. Halata naman. Maayos ang balangkas ng bangkang ito. Sira lang ang panlabas na balat. Kung maaayos mo ito, magagamit pa. Ang bangkang ito, 50,000. Bibilhin ko. Haisheng. Aalis na tayo sa laot sa Makalawa. Tulungan mo si Gunyan. Ihanda ang kargang nagkakahalaga ng 20 milyon. Huwag ka munang magpahinga sa mga araw na ito. Pumunta ka ng maaga para inspeksyonin at ayusin ang bangka. Ikatlong tito. Hindi ako makakapunta. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataray ka ba sa akin? Taijin. Ako si Dehai. Haisheng, sa mga susunod na araw. Matututo ka sa akin ng mga bagong kasanayan. Ang galing niya. Kahit isang linggo tayong mahuli sa pag-alis, ayos lang. Ayos na ang lahat. Hindi na kailangang ilantad agad ang mga barahan natin sa kanya. CJ. May kaunti lang siyang galing sa paggawa ng bangka. Tinuruan lang niya ang isang bagitong alagad. Ano raw ang angas niya? Bahala na. Tutal, aabot pa naman tayo. Malaking tulong sa akin ang mga teknik na natutuhan ni Song Haisheng. Kuya Taijin. Siya ba ang sinasabing kayang maglayag at kumita kahit may bagyo? Kalokohan. Ang bangkang binili ko sa halagang 1 milyon. Kahit ikaw ang magpatakbo, kikita ka rin. Halika, kantahan mo ulit si kuya. Tatay, nanay at susu. Tatay, nanay, si susu. May sarili na tayong bangka. Talaga? Magkano ang ginastos ninyo? 50,000. Nahanap ito ng maestro para sa akin. Sabi niya, maganda ang ilalim ng bangkang ito. Kapag naayos, magagamit pa. Maayos ang balangkas ng bangka. Medyo sira lang ang panlabas na balat. Huwag kayong mag-alala sa galing ni Haisheng sa pag-aayos ng bangka. Siya ang pinakamagaling kong naging estudyante. Mahal. Talaga bang nagawa mo? Hindi pa tapos. Nabili na ang bangka. Nabili na ang bangka. Ang susunod ay ang pag-aayos. Ayusin ang mga papeles at maghanda sa paglalayag. Aabutin siguro ng 1 linggo. Pagdating ng araw na iyon, ang nakuha natin ay sarili ko na ito. Bossong. Walang problema sa kargamento ko, di ba? Huwag kang mag-alala, Gunyan. Tinitiyak kong makukumpleto ko ito para sa inyo. Dekalidad na mga isda. Kahit gaano karami, maibibigay namin. May narinig na ako tungkol sa iyo. May isang magaling kang tauhan. Ang pangalan niya ay Haisheng. Mabilis makakuha ng balita si Gunyan. Tama. May sariling paraan ang batang iyon sa paghahanap ng isda. Haha, basta narito siya. Walang anumang problema sa kargamentong iyon. Tatawagan ko siya ngayon mismo. Kumpleto na ang lisensya sa pangingisda at lahat ng iba pang papeles. Kunin na lang natin ang lisensya bukas. Hintayin nating maayos ang bangka. Pumalaot muna tayo sa malapit na dagat para manghuli ng isda at alimango. Para mapaganda naman ang pagkain sa bahay. Bilisan mong tapusin ang pag-aaral mo sa iyong guro at umuwi ka agad. Nananingil na si Gunyan. Bibigyan pa kita ng 3 araw. Kapag hindi ka pa pumalaot, tatanggalin na kita. Naiintindihan ko. Narinig mo rin iyon kanina, di ba? Tinitiyak kong walang problema sa kargamento. CJ, hihintayin ko na lang. Pagkalipas ng 1 buwan, kapag hindi mo na ihatid, alam mo ang magiging kapalit. Huwag kang mag-alala, Gunyan. Napirmahan na natin ang kontrata. Walang anumang problema. Tatay, hindi naman tataka si Haisheng, di ba? Lesiu. Saan naman siya tatakas? Noong una, nang humiwalay siya sa akin. Pati ang lahat ng dating amo ko ay kinasangkutan niya. Ngayon, alam na ng buong pantalan na ako ang amo. Sino pa ang kukuha sa kanya? Pero,
May narinig akong madalas siyang pumunta sa pantalan kamakailan. Ano naman ang pinupuntahan niya roon? Siguradong tumitingin siya ng bangka. Tinuturuan siya ng guro niya ng bagong teknik. Haha! Hindi nga makabili ng bangka, palaboy-laboy pa. Hayaan mong gumala siya. Huwag kang mag-alala, anak. Ang batang si Haisheng na iyon. Hawak ko siya sa lig. Nagtatrabaho sa akin ang nanay niya. Nasa pantalan ang pwesto ng asawa niya. Subukan niyang tumakas. Saan siya pupunta? Talagang mahusay si tatay. Ha. Kapag naihatid ko na ang kargamentong ito. Malinis na tubo. Kikita tayo ng 1,800,000. Bibilhan kita ng malaking barko, anak. Pagdating ng araw na iyon, magpapalitan kayo ni Haisheng sa 2 barko. Haisheng, medyo maluwag dito. Higpitan mo pa ng kaunti. Opo. Luma na ang lubid na ito. Kailangang palitan. Noong bata pa si tatay, siya ang pinakamahusay na kapitan sa pantalan. Pero hindi siya kailanman nagkaroon ng sariling bangkang pangisda. Maganda ang ilalim ng barkong ito. Makakapalaot na tayo bukas. Tatay, nakapagdesisyon na po ako. Kapag maayos na ang bangka ko, hahanapin ko si Dashuang. Dati siyang nagtrabaho sa akin. Masipag at mapagkakatiwalaan siya. Basta alam mo ang ginagawa mo. Susundin kita, anak. Kuya Haisheng. Bakit mo ako pinapunta rito? Kanino ang bangkang iyan? Akin. Gusto kong magsarili. Sasama ka ba o hindi? Bibili ka ng sarili mong bangka. Grabe, ang galing naman. Sasama ka ba? Pipirma ako ng kontrata sa iyo. Doble ng dati ang sahod mo. At balang araw, makakabili ka rin ng sarili mong bangka. Siyempre, naniniwala ako sa iyo, Kuya Haisheng. Sasama ako sa iyo. Siguradong may mararating tayo. CJ. Hello. Masama ang lagay, amo. Hinahatid ni Namang Song at ng asawa niya ang isang tao. Napakadilim, wala akong makita. Hindi kaya aalis na si Song Haisheng. Kainin mo sa daan. Ginawa ito ni nanay para sa iyo. Paborito mong pagkain ito. Mahal. Hihintayin kitang makabalik. Nay. Iniwan ko na ang liham sa may pintuan ng bahay ni Tio. Sinabi kong mag-isa ako. Huwag kayong pumasok sa trabaho niya. Baka sa inyo niya ibunton ang galit niya. Hindi pa natin natatanggap ang sahod ngayong buwan. Alam na namin ang sitwasyon. Umalis na tayo. Mag-ingat ka sa biyahe. Pagod na pagod ako. Kuya. Kanino ang bangkang ito? Song Haisheng. Ano ba ang iniisip ko? May 30,000 siyang hawak. Bibili ng bangka, kalokohan. Siguradong nabaliw na ang taong iyon. Hating gabi na, nagpapakapagod pa rin siya rito. Ang sahod ko at ng asawa mo ay hindi pa rin nababayaran ngayong buwan. Binigyan na kita ng 30,000. Hindi pa ba sapat iyon? Kuya, magkapatid man tayo, dapat malinaw ang usapan sa pera. Huwag mo akong gawing uto-utong madaling lokohin. Lintik ka. Song Haisheng, huwag kang magpapakita sa akin. Kuya Haisheng. Ayon sa ulat ng panahon, tatama sa lupa bukas ang isang bagyo. Bakit pa tayo lalabas sa dagat? Dahil nga may bagyo bukas. Lalayo sa pampang ang kumpol ng isda para sumilong ngayong araw. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Isang hagot lang ng lambat tapos uwi na tayo. Makakabalik tayo sa pantalan bago magbukang liwayway. Pero malalaki rin ang alon. Kontrolado ko ang mga alon na 3 hanggang 4 na metro. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Lumalim ng isang antas ang kulay ng tubig. Ibig sabihin, biglang lumalim ang tubig. Bumagal ang galaw ng mga alon. Ibig sabihin, may patong ng mainit na tubig sa ilalim. Lumilipad ang mga ibong dagat papunta roon.
Dashuang. Tingnan mo ang mga pilak na tuldok sa dagat doon. Kuya Haisheng, ano iyon? Tilamsik iyon ng tubig na ginagawa ng kumpol ng isda. May malaking kumpol ng isda sa ilalim. Nagsisiksikan sila papunta sa patong ng mainit na tubig. Kuya Haisheng. Walang kahit ano sa sonar. Walang kahit ano sa sonar. Mababaw na isda lang ang nakikita ng sonar. Nasa ilalim ng mainit na patong ng tubig ang kumpol ng isdang ito. Hindi ito naaabot ng sonar. Pumunta tayo roon at tingnan. May kutob ako. Kapag ibinaba ang lambat na ito, mapupuno ito ng todo. Maniwala ka sa akin. Grabe naman. Isda ang buong tanawin. Ibaba ang lambat. Dahan-dahan, huwag magmadali. Hayaan mong kusang magsiksikan ang mga isda sa lambat. Napakarami nito. Hindi bababa sa 5,000 kilo. Dashuang, maghanda kang maghati-hati. Ang isang kargang ito ay nagkakahalaga ng 300,000. Sa isang buwan, higit pa ang nahuli natin sa lambat na ito kaysa sa iba. Ha. Kuya Haisheng, ikaw. Paano mo nalaman? Sa agos ng tubig at sa thermocline. Nasa isip ko na ang ruta ng pagbabalik ng kawan ng isda. Matagal nang nasa isip ko. Mukhang umangat na talaga si Song Haisheng. Kahit 30,000, hindi dapat ibigay sa kanya. Nawala siya ng ilang araw at hindi pa rin mahanap. Ano na ang gagawin ko sa mga paninda ko? Iyong barko kanina. Hindi kaya kay Song Haisheng iyon. Mag-isa siyang pumalaot. Tatay. Kung wala ka, baka kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Hindi man lang niya maibili ng gamot sina tito at tita. Wala man lang siyang maayos na trabaho. Hindi siya mangangahas pumalaot mag-isa. Tama ang sinabi mo. Kung hindi ko siya kinuko, may kukuha pa ba sa kanya? Ano? Nangahas talaga siyang pumalaot mag-isa. Bossong. Darating ba sa oras ang kargamento ko? Gunyan. Medyo gipit tayo sa oras. Kung maaari po kayo, ilagay natin sa malinaw na kasulatan ang lahat. Kung hindi, magbabayad ka ng 3 beses, 6 milyon. Tatay, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Sa pantalan, sagana sa mga marino. Pumunta ka at maghanap. Alukin mo ng doble ang bayad. Hindi ako naniniwalang walang makukuha. CJ. Ang ganda-ganda ng barko ko. Kahit sino kayang magpatakbo nito. Song Haisheng. Huwag mong ituring ang sarili mo na napakahalaga. Narinig kong bumili si Song Haisheng ng isang lumang barko. Kaunting kumpuni lang pumalaot na agad. Ha. Umaasa siyang makakabalik pa ang bulok niyang barko. Mabuti nang hindi ito lumubog. Tingnan ninyo. Ano iyon? Si Song Haisheng iyon. Nakabalik na siya. Si Song Haisheng iyon. Nakabalik na siya. Punong-puno. Punong-puno ng karga. Paano ito posible? Bossong. Ang kargamentong isda na ito. Ako na ang bibili ng lahat. Akin na. Magbabayad ako ng malaki. Hindi kailangang magmadali. Paano ito nangyari? Tito. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw. Sinadya mo ito, ano? Haha. Sinadya. Nabubuhay lang ako sa sarili kong kakayahan. Ang hinihinging presyo ay 300,000. Presyong takda, 300,000. Isang presyo lang, 300,000. 300,000 ang presyo. Walang makikipagkumpetensya sa akin. Ha? Bakit napakaswerte niya? Hindi ako naniniwala. Wala akong makitang mas mahusay na kapitan kaysa sa iyo. Hintayin natin at tingnan. Bossong. Nasaan ang mga paninda ko? Gunyan, palawigin mo pa ng ilang araw. Kalahating buwan pa bago ang anibersaryo ng tindahan.
Kapag nakahanap ako ng kapitan, aabot pa ang oras. Aabot pa ang oras. Akala mo ba biro ako? Akala mo ba tumutugtog ako? Karaniwan, 20 araw ang isang biyahe. 7 araw na lang ang natitira sa iyo. Hindi pa nakakapalaot. 6 milyon. Walang kahit isang sentimong kulang. 600. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Pagkalipas ng kalahating buwan, makikita ko ang mga paninda. O makikita ko ang bangkay mo. Kung hindi, sa hukuman tayo magkikita. Tatay, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Saan ko malalaman ang gagawin? Mangingisda ba tayo sa dagat? Babayaran kita ng malaki. Ikatlong Tito Song. Panahon ngayon ng bagyo. Walang nangangahas pumalaot. Iyon nga po. Masyado ring mataas ang hinihingi ninyo sa mga paninda. Hindi namin kayang tanggapin ang order. Hindi maaari. Kailangan kong humanap ng paraan. Basta malaki ang bayad. Hindi ako naniniwala. Walang makakapantay sa husay ni Haisheng. Bawasan mo ang inom mo. Masaya tayo ngayon. Uminom ka pa ng kaunti. Ay! Kapag naihatid na ang paninda, bibigyan ko si Dashuang ng 50,000. Ang natitirang 250,000. Ipambibili ko ng gamot para sa iyo at kay nanay. Bumili rin ako ng 7 set ng gintong alahas. Mahigit 200,000. Para sa pamilya natin. Kailan ba tayo nagkaroon ng ganito karaming pera? Nagsisimula pa lang ang negosyo mo. Hindi mo kailangan gumastos ng ganito kalaki para sa akin. Kailangan. Kinuha ng mokong na iyon ang sa iyo. Kailangang ibalik iyon, hahaha. CJ. Nabayaran na. Esan. Song Haisheng. Ikaw talaga, Song Haisheng. Palihim kang bumili ng isang buong bangka nang hindi sinasabi sa akin. Tatay. Tumawag na naman si Gunyan. Sinabi niyang kung hindi pa rin natin maihahatid ang paninda. Kakaso raw siya dahil sa paglabag sa kontrata. Di magkaso siya. Ako si Song Taejen. Hindi pa ako lubusang nasusukol. Song Haisheng. Akala mo tapos na ako dahil umalis ka. Gumastos ako ng malaki para kumuha ng mga tao. Pero nakakakuha pa rin kami ng isda. Tatay. May narinig akong kapitan na tinatawag na Iron Hanchen. Siya raw ang pinakamahusay na kapitan sa lugar na ito. Hindi pa huhuli sa husay ni Haisheng sa paghahanap ng isda. Hindi siya mas mababa kay Song Haisheng. Iron Hanchen. Iyong veteranong kapitan na sikat sa buong lugar. Pero 5 beses ang presyo niya kumpara kay Haisheng. At sarili lang niyang bangka ang ginagamit. Tama. Pupuntahan ko siya bukas. Mag-aalok ako ng 5 beses na presyo. Para iayain siyang pumalaot. Gusto kong makita. Kung wala si Haisheng, makakahuli ba ako ng isda? Puno ng kargamento ang bangkang ito. Akin ito. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, boss? Ako si Zhao Dihai. Ako ang may-ari ng Donghai Seafood Chain. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. 2,000 kilo ng isdang dagat. Pawang pinakamagagandang klase. Buong pantalan ay iyan ang pinag-usapan. Sobra naman ang papuri ninyo, Boss Zhao. Hindi ako nagbibiro. Sobra naman ang papuri ninyo. 20 taon na akong nasa negosyo ng pagkaing dagat. Napakarami ko ng nakilalang tao. Pero ang mga kabataang tulad mo, bihira talaga akong makakita. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Anong uri ng kasunduan? Kailangan ko ng tuloy-tuloy na supply. Lalo na ng dekalidad na isdang dagat. Ikaw ang bahala sa supply. Ako ang bahala sa pagbibenta. Mapag-uusapan natin ang presyo. Boss Zhao, may itatanong po ako. Bakit ako ang pinili ninyo? Hahaha. Magaling ka sa iyong teknik. At mataas ang kalidad ng mga nahuli mong isda. Bakit hindi kita pipiliin? Mabuti. Maghanap tayo ng oras para pag-usapan ito ng detalyado. Gusto ko ang diretsahan. Gusto kong makipagnegosyo sa mga taong diretsahan. Kita tayo bukas ng hapon sa opisina ko.
Kuya Shen, ang Donghai Seafood Chain. Malaking kumpanya talaga iyon. Aaron Hanchen. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Tito Song. May kailangan po ba kayo? Gusto kong pakiusapan si Aaron Hanchen. Natulungan akong pumalaot para makahuli ng magandang isda. Pag-usapan natin ang presyo. 5 beses. 5 ulit. CJ, kailan tayo aalis? Mas maaga, mas mabuti. Tito Song, kailangan ko munang linawin. May sarili akong paraan sa paghahanap ng isda. Pero kung gusto mong pumalaot ako sa malayong dagat, sa mga lugar na napuntahan na ni Haisheng, hindi ko magagarantiya ang resulta. Aaron Hanchen. Napakahinhin ninyo po. Napakarami na ninyong taon sa dagat. Wala na sigurong bagyo o alon na hindi ninyo nakita. Tito Song, hindi ako nagmamalaki. Talagang kakaiba ang batang si Haisheng. Kahanga-hanga ang galing niya sa paghahanap ng isda. Ang mga lugar na kaya niyang puntahan ay hindi nangangahulugang kaya rin ng iba. Subukan niyo lang po, Aaron Hanchen. Malay ninyo, ikaw pala ang swertehin. Sige na nga. Pero sasabihin ko na agad ang kondisyon. Mahal ang gasto sa malayong dagat. Kailangan mo munang magbayad ng paunang deposito. 100,000 kapag nagkasundo tayo. Boss Song, magsasalita ako ng diretsyo. Kailangan ko ng tuloy-tuloy na supply. Bawat buwan. Hindi bababa sa 50,000 kilo ng di-kalidad na isdang dagat. Nasa 80 hanggang 120,000, depende sa laki. Manager's how, kaya kong gawin iyon. Pero may isang kondisyon ako. Ano ang kondisyon mo? Gusto kong mas mataas ito ng 20% kaysa presyo sa pamilihan. Ha ha ha. Song, talagang lakas ng loob mong humingi niyan. Manager's how. Kumikita ako dahil sa husay ko. Ang mga isda ko. Mas maganda ang kalidad kaysa sa iba. Dapat alam mo iyan. CJ. Gawin natin ayon sa sinabi mo. 20% dagdag. Pero dapat pinakamaganda ang kalidad. Masaya akong makipagtulungan sa iyo. Masaya rin akong makipagtulungan sa iyo. Napagkasunduan na. Bawat biyahe, 50,000 kilo ng isda. 20% dagdag. 20% dagdag. Kung ganoon, sa isang hagis ng lambat, makakadagdag tayo ng 30 hanggang 40,000 sa kita. Tama ka. Simula ngayon. Dodoblehin ko ang sahod mo. Ayos, ang pagsunod kay Kuya Haisheng ang tamang desisyon. Napakasaya ko, hahaha. Sa buong buhay ko, ilang dekada na akong namumuhay sa dagat. Wala nang unos o malalaking alon na hindi ko nakita. Nakapunta na ako sa bahaging ito ng dagat noon. Dapat may mga isda rito. Kapitan, ang bahaging ito. Wala talagang kahit ano. Wala talagang kahit ano sa bahaging ito ng dagat. Paano nangyari iyon? Imposible iyan. Maglayag pa tayo pahilaga. Maghanap pa tayo. Hindi ako naniniwala rito. Bantog sa husay si Aaron Hanchen. Siguradong makakahuli siya ng isda. Limang araw na lang ang natitira. Boss. 7 araw na tayong naghahanap. Wala pa rin tayong nahahanap. Magpatuloy tayo sa paghahanap. Boss. Hindi ko na talaga kayang maghanap. At paubos na rin ang dala nating supply. Bakit nagkamali ang taya ng panahon? Ang sabi, paliligiran tayo ng Agos. Bakit biglang nagbago ng direksyon ang sentro? Boss, dumiretso sa atin ang sentro ng bagyo. Bumalikwas tayo agad. Bumalik tayo. Ito na ang huling araw. Tito Song. Bumalik na ang barko ni Aaron Hanchen. Bumalik na. Nasaan ang mga isda? Wala ni isang isda. Nasira rin ang barko. Ano? Naabutan sila ng bagyo. Pumasok ang tubig sa loob ng barko. Nasunog din ang makina. Kumusta naman si Aaron Hanchen? Naghihintay po siya sa pantalan. Aaron Hanchen. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari? Tito Song. May mukha ka pa para tanungin ako. Ako ang nagpadala sa iyo sa dagat. At binigyan kita ng napakarami. Pero wala kang kahit isang isdang ibinalik sa akin. Song Taejen.
May gana ka pang magsalita. Alam mo ba kung anong lugar iyon? Wala talagang mahuhuling isda sa bahaging iyon ng dagat. Swerte lang si Haisheng. Nagkataong naabutan niya ang kumpol ng mga isda. Pinapunta mo ako sa bahaging iyon ng dagat. Hindi ba para maghatid? Pero dati, nakakahuli roon si Haisheng. Si Haisheng ay si Haisheng. Ako ay ako. Hindi ko kayang pantayan ang galing niya. Hindi ko iyon matututunan. Pinapunta mo ako sa malayong karagatan. Pero wala talaga akong mahuhuling isda. Naabutan pa ako ng bagyo. Milagro na lang ng may kapal. At nakabalik akong buhay. Tito Song, sasabihin ko na ito ng harapan. Sarili kong bangka ang pinamaneho ko roon. Kung naging ganyan kalala ang sira, kailangan mong magbayad. Magbayad para saan? Para sa bangkang ito. Kahit ipaayos lang ito, aabot na sa 1,000,000 yuan. Dagdag pa ang gastusing medikal ng mga tauhan kong nasugatan. At ang bayad sa nawalang oras sa trabaho. Magbigay ka pa ng 500,000 yuan. At tapos na ang usapan. 1,000,000. 500,000. Kapag pinagsama, 1,500,000 yuan iyan. Tama na ang daldal. Ipasok mo sa account ko ang pera sa loob ng 3 araw. Kung hindi, wag mong sisihin ang pagiging mabagsik ko. 1,500,000 yuan. Wala kang ang naihatid na kahit isang isda. Nanghihingi ka pa ng bayad sa akin. Kuya Sheng, punong-puno ng order mula kay Manager Zhao. Kung puno ang kargamento ng biyahe natin, maaari tayong kumita ng 1,300,000 yuan. Dashuang, kunin mo ang mapa ng dagat. Mas mababa ng 7.05 degree ang temperatura ng tubig ngayon kaysa kahapon. Lilipat ang kumpol ng mga isda patungo sa mas mainit na tubig. Sa direksyong timog silangan, may mainit na agos dito. Doon malamang magtitipon ang mga isda. Kuya Sheng, sigurado ka ba? Sinuri ko ang datos ng mga agos sa karagatan nitong nakaraang 3 taon. Dito mismo ang ruta ng pagbalik ng mga isda ngayong panahon. Kuya Sheng, punong-puno na naman ang screen. Ihulog ang lambat. Ang huli natin. Ang isang huling ito ay nagkakahalaga ng 5,000,000 yuan. Kuya Sheng, ang galing mo. Para kang salamangkero. Talagang pambihira ka. Song Tijen, tapos na ang palugit mo. Nasaan ang kargamento? Gunyan. May nangyaring aberya sa panig ni Aaron Hanchen. Nagkaroon ng kaunting problema. Problema? Anong problema? Walang laman ang bangka niya nang bumalik. Alam na iyon ng buong pantalan. Pinaghintay mo ako. At ito lang pala ang kinalabasan. Gunyan, dagdagan mo pa ng ilang araw ang palugit. Gumagawa ako ng paraan. Gumagawa ng paraan. Iyan na ang buong makakaya mo. Kahit isang isda, hindi mo mahuli. Pagkalipas ng 3 araw, gusto kong makita ang kargamento. Humigit kumulang 60,000,000 yuan. Walang bawas kahit 1 sentimo. 60,000,000. 60,000,000. Song Tijen, alam mo ba kung magkano ang utang natin? 60,000,000 yuan kay Gunyan. 1,500,000 yuan kay Aaron Hanchen. Pati na ang panggatong at upa sa bangka. Umabot na sa 6.5 milyon lahat-lahat. Tijen, hindi ba sabi mo kapag sumama ako sa iyo, hindi na ako magugutom? Kumusta na ngayon? Hindi ko na mabayaran ang isa pang utang. Mahal. Sandali pa. Gumagawa ako ng paraan. Gumawa ng paraan. Anong paraan ang naiisip mo? Umalis na si Haisheng. Natalo rin si Aaron Hanchen. Sino pa ang mahihingan mo ng tulong? Ayoko nang makialam. Sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo mailabas ang pera sa loob ng 3 araw, ibebenta ko ang bangka mo para mabayaran ang utang. Bangka. Bangka. Bosong. Mas maganda pa sa inaasahan ang kalidad ng isdang ito. Salamat, Manager Zhao. Bosong. Gusto kong pag-usapan natin ang pangmatagalang pakikipagtulungan. Anong pakikipagtulungan? Ikaw lang ang naglalayag para mangisda. Limitado ang iyong nahuli. Gusto kong mamuhunan sa iyo para mapalawak ang operasyon mo. Ikaw ang bahala sa kasanayan at pamamalakaya. Ako ang maglalabas ng puhunan. Magtatayo tayo ng negosyo. Magtutulungan tayo. Isa na namang pakikipagtulungan. Alam ko ang iniisip mo. Pero iba ako. Simple lang ang kondisyon ko. Ikaw ang mamahala sa legal na pangingisda at pagbebenta.
Ako ang bahala sa puhunan at mga pamilihan. Hahatiin ang tubo ng 30 at 70. 70% sa iyo, 30 sa akin. 70 sa iyo, 30 sa akin. Manager Zhao. Totoo ba ang sinabi mo? Pwede mo akong hindi paniwalaan. Pero hindi mo maaaring pagdudahan ang kontratang nakasulat sa itim at puti. Kapag hindi ka lumawak, unti-unti kang malalamon ng kompetisyon. Pipirma ako. Magandang pakikipagtulungan. Ha. Tito Song. Nasaan ang sahod ko? At ang pambayad ko sa krudo? 50,000. Isama mo na rin iyon. Bayaran mo na lahat ng sabay-sabay. Mga kasama, bigyan ninyo pa ako ng ilang araw. Kapos talaga ako ngayon. Bigyan ng palugit. May utang kang 6 na milyon kay Gunyan. Alam na ito ng buong pantalan. May maibabalik ka pa ba sa amin? Kung ganoon, ako na munang maghahakot ng mga gamit na ito. Pambayad sa utang. Naku. Tito Song. Ano na ang lagay mo ngayon? Alam mo naman ang kalagayan mo. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Tapos na. Wala na talaga. Kaibigan. Magkasama nating hinarap ang pinakamahihirap na araw. Salamat sa iyo. Ito na ang bangka ko. Hai Sheng, ito ba? Ito ang bago nating bangka. 200 tonelada. Mula ngayon kapag pumalaot tayo. Dito na tayo aasa. Hai Sheng. Ang barkong ito. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa lahat ng barkong nakita ko. Pwede ba akong sumama sa iyo sa susunod? Siyempre naman. Kuya Hai Sheng. Pwede ba akong umakyat at tumingin? Pwede. Ang sahig na ito. Mas malinis pa kaysa sa sahig ng bahay namin. Ito ang tunay na barkong pangisda. Ang mga barko noon. Mga sirang tabla lang kung ikukumpara rito. Mula sa 30,000 hanggang sa barkong may kapasidad na 200 tonelada. Mula sa pagyurak ng iba hanggang sa malayang paghinga ng nakataas ang noo. Ang lahat ng ito, nakamit ko sa sarili kong mga kamay. Kuya Hai Sheng. Talagang kahanga-hanga ka. Nga. Hai Sheng. Napakarami mong pinagdaanan. Sa wakas, nakaahon ka rin. Hindi pa ako nakaahon. Hindi pa. Simula pa lamang ito. Sa hinaharap, mas marami pa tayong kikitain. Para mas maginhawa ang buhay ng pamilya natin. Sumunod ka lang kay Kuya Hai Sheng. Hai Sheng. Ito ba? Ito ang barko mo. Tatay. Nanay. Ito ang bago nating barko. 200 tonelada. Mabuti. May narating na ang anak ko. Mahal. Talaga mong nagawa ito. Hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lamang ito. Noong araw, nang nagsisimula pa lang akong pumalaot, lagi kong hinihiling na balang araw. Magkaroon ako ng sarili kong barko. Hindi ko inakala na ang munting pangarap na ito, ang hangaring ito, ay maisa sa katuparan ng anak ko. Hai Sheng. Anak sa buong buhay ni tatay. Tatay, magkakaroon pa tayo ng mas malalaking barko. At mas magandang buhay. Anak ko. May narating na talaga ang anak ko. Ang bagong barko ni Song Hai Sheng. 200 tonelada. Kahit ako. Sa buong buhay ko. Hindi pa nakakita ng barkong ganito kalaki. Sabi nila, ipinagbili niya ang lahat ng barko para mabayaran ang mga utang niya. Ipinagbili niya ang lahat ng barko. Ngayon, nakikipagkita pa siya sa ahente para tumingin ng bahay. Talagang umiikot ang gulong ng kapalaran. Song. Maganda ang lokasyon ng bahay na ito. May nag-alok ng 800,000 para bilhin ito. 800,000. Pirmahan mo na. Kung hindi ka pipirma, wala kang maipambayad sa utang. Song Taejen. Ito ba ang magandang buhay na ipinangako mo sa akin?
Wala na ang barko. Wala na rin ang bahay. May malaking utang ka pa sa akin. Hindi na natin kayang mabuhay ng ganito. Hindi na natin kayang ituloy ang ganitong buhay. Mahal, magtiis ka pa ng kaunti. Nag-iisip ako ng paraan. Paraan? Ano pa kayang paraan ang maiisip mo? Taejeon. Si Gunian ang nag-utos sa amin na pumunta. Kailan mo babayaran ang utang mo? Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Palugit. Bukas na bukas, dapat bayad na. Ilagay mo ang bayad sa utang sa account ni Gunyan. Kung hindi, alam mo kung ano ang kayang gawin ni Gunyan. Eh. Saan ko naman kukunin ang pambayad? Talagang mahusay si Song Haisheng. Sa tuwing pumapalaot siya, anumang panahon ang abutan niya. Lagi siyang nakakakuha ng isda. May ibubuga talaga ang batang ito. Ikatlong tiyo. Taejeon. Dumating na naman ang pinagkakautangan para maningil. Ano ang gagawin mo? Nag-iisip ako ng paraan. Paraan? Ano pa kayang paraan ang maiisip mo? Ibinenta na ang parte natin sa bangka. Wala na rin ang bahay. Ano pa ang natitira sa iyo? Hindi ko na kaya. Hindi na makayanan ang ganitong buhay. Mahal. Saan ka pupunta? Babalik muna ako sa bahay ng mga magulang ko at doon mananatili ng ilang araw. Sa ganitong buhay. Sawa na ako. Song Haisheng. Kasalanan mong lahat ito. Kuya Haisheng. Narinig kong bibili raw tayo ng barkong pangkarga. Narinig kong bibili na raw tayo ng barkong pangkarga. Hindi sapat ang pagkakaroon lang ng bangkang pangisda. Kailangan natin ng sarili nating barkong panghatid. Para tayo na mismo ang maghatid ng kargamento. Mas mababa ang gasto sa ganitong paraan. Mas mataas din ang bisa ng operasyon. Haisheng. Kumusta na ang tiyo mong si Taejeon? Tatay. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Tiyo ko pa rin siya kung tutuusin. Ngayon, wala na siyang kahit ano. Tatay. Hayaan ninyo po akong pag-isipan muna. Mahal ko. Salamat sa iyo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng magandang buhay. Susu. Nagsisimula pa lang tayo. Sa hinaharap. Bibigyan pa kita ng mas magandang buhay. Ay. Hindi ba iyan si Tio Song? Hahaha. Dati, kung makapagmalaki siya, akala mo kung sino. Bakit nauwi siya sa ganitong kalagayan? Tama. Kung paano niya trinato si Song Haisheng noon. Ngayon, bumalik na sa kanya ang karma. Hahaha. Kuya Haisheng. Ang tubo natin ngayong buwan ay 2.8 milyon. Alinsunod sa utos mo. Hinati na namin ang 50% ng tubo para sa mga tauhan ng barko. Labis ang pasasalamat ng lahat sa iyo. Dapat lang. Sumama kayo sa akin. Kaya sabay-sabay tayong yayaman. At kayo naman. Hahaha. Tio. Tio. Haisheng. Tio. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Haisheng. Alam na ng tiyo ninyo ang kanyang pagkakamali. Sa buong taon na ito, araw-araw nang nagsisisi ang tiyo ninyo. Kung ganoon, hindi naglakas loob ang tiyo ninyo. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo ang isang bagay. Pasensya na. Tiyo, may utang ka sa akin. Hindi mababayaran ng isang simpleng sorry ang lahat. Kung ganoon. Pero, ikaw pa rin ang tunay na nakababatang kapatid ng tatay ko. Kung may problema ka, lumapit ka sa akin. Haisheng. Anak, may malaking nangyari.
Ano na naman? Ako. May utang akong 500,000 sa isang nagpapautang. 500,000? Ano? Paano ka nagkaroon ng ganoon kalaking utang? Akala ko mababawi ko ang talo. 500,000? Wala nang kahit isang sentimo ang pamilya natin. Anak. Tulungan mo ako, anak. Sabi nila kapag hindi ko pa rin nabayaran ang utang, puputulin nila ang kamay ko. Ikaw. Wala kang paninindigan. Kuya Haisheng. May nangyari. Malaking utang sa nagpapautang ang pinsan mong si Xiaohu. Kung kani-kanino na siya nangungutang. Sabi nila kapag hindi pa rin siya nagbayad, puputulan nila siya ng kamay. Si Xiaohu. Anak siya ng tiyo mo. Balita ko, 500,000 ang utang niya. Wala na siyang mapagtataguan. Haisheng, pasensya na. Pero si Xiaohu. Isa lang siyang batang pinalaki sa layaw. Nasaan sila ngayon? Ang sabi. Nasa lumang bodega sila malapit sa pantalan. Bantay sarado sila ng mga pinagkakautangan nila. Nakikiusap kami sa inyo. Bigyan ninyo pa kami ng ilang araw. Siguradong mababayaran ko ito. Bigyan ng palugi. Song Tio. Gaano nakatagal ang utang mo? Noong nakaraan, sinabi mong 7 araw lang ang palugi. At ngayon, 7 araw na ang lumipas. Wala ka man lang naibayad. Ha? Ngayong gabi, bago maghating gabi, kapag hindi mo na ilabas ang 500,000, puputulin muna namin ang isang daliri niya. ₱500,000, tama. Ako ang magbabayad para sa kanya. Haisheng. Kuya. Sino ka? Ang tapang mo namang magsalita. Pinsan niya ako. 500,000. May bibigay ko sa iyo ngayon din. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Mula ngayon. Huwag ka nang maghanap ng gulo sa kanila. Kung hindi, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng bunga ng mga ginawa ninyo. CJ. Ayos. Transfer mo na ang pera. Hongfang, Haisheng. Ako. Tito. Alam mo ba kung bakit kita tinutulungan? Hindi ito para sa iyo. Para ito kay tatay ko. Kahit ano pa ang mangyari sa iyo. Nakababatang kapatid ka pa rin niya. Ayokong mahirapan siya dahil sa iyo. Hindi ko ipinahiram sa iyo ng libre ang 5 milyong ito. Gusto kong bayaran mo ito habang buhay. At ikaw, Xiaohu. 27 ka na ngayong taon. Hindi ka na bata. Ito na ang huling pagkakataon. Kung magsusugal ka pa sa susunod, ituturing ko nang wala kang kapatid na lalaki. Umalis na kayo. Umuwi kayo at mamuhay ng maayos. Haisheng. Malaki ang utang sa iyo ni Tito. Kahit buong buhay niya, hindi niya iyon mababayaran. Haisheng. Nabalitaan kong tinulungan mong makabayad si Song Tijen ng 7,500,000. Opo. Malambot pa rin ang puso mo, batang ito. Pero, mabuti na rin iyon. Tito Zhao. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Haisheng. May malaking negosyo akong gustong pag-usapan. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Tungkol ito sa pamilihan ng pagkaing dagat sa kabisera. Alam mo naman, di ba? Ang halaga ng transaksyon doon araw-araw ay lumalagpas sa 100,000,000. Pero ang mga supplier doon ay pawang galing sa timog. Maganda ang kalidad ng pagkaing dagat mula sa Donghai. At mataas ang kalidad nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakakapasok sa pamilihan doon. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Magbukas tayo sa kabisera ng isang tindahang direktang nagsusuplay ng pagkaing dagat mula sa Donghai. Lahat ng pagkaing dagat ay kukunin namin sa iyo. Ako ang magbibigay ng pamilihan. At ikaw ang magsusuplay ng mga produkto. Hahatiin natin ng tig-kalahati ang tubo. Kalahati-kalahati. Mas maganda iyan kaysa sa dating hatsian na 30-70. Pero kailangan nito ng mas malaking produksyon. Wala akong tutol sa hatian na kalahati-kalahati. Pero may isa akong kondisyon. Kailangan ko ng suporta sa puhunan. Para mapalawak ang pangkat ng mga bangka. Hindi sapat ang mga bangka ko. Kailangan ko ng hindi bababa sa 5 bangka. May problema ba sa Haitian? Maaari muna akong magpaunang bayad ng 30 milyon para sa kargamento. Kasunduan na. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa iyo.
Mahal. Ipinahiram mo na naman ba sa kaibigan mong iyon ang pera? 500,000. Ilang buwan nating sahod iyon? Susu. Alam mo ba? Sa 500,000 iyon. Sa tingin ko, sulit naman ang ginastos ko. Bakit? Dati, galit ako kay Tio. Sukdulan ang galit ko sa kanya. Pero ngayon, hindi na ako galit. Dahil mas maayos na ang buhay ko kaysa sa kanila. May sarili akong mga bangka. May sarili akong negosyo. May masasandalan na ako. Sapat na iyon. At saka, ang pagtulong ko sa kanila ngayon, ay para na rin tuluyang matapos ang samaan ng loob namin. Noong araw, nagkaroon sila ng malaking utang. Sa totoo lang, may bahagi rin ako sa pagkakautang nila. Kung magiging maayos man ang buhay nila o hindi, wala na akong pakialam. Pero kahit paano, magaan na ang loob ko. Mahal, napakabuti mo talaga. Kuya Haisheng, mayroon na tayong 5 bangka ngayon. Esan, simula ngayon, hindi na tayo basta maliit na pangkat ng mga bangka. Isa na tayong kumpanya. Mga kapatid, ngayon ang unang paglalayag ng bagong pangkat ng ating mga bangka. Liu, dalhin mo ang bangka Bianliu. 2 patungong Hilaga. Ang pakay ay ang kawan ng malalaking isda. Naunawaan ko. Dashuang, dalhin mo ang bangka Bianliu. 3 patungong Silangan. May mga kawan ng lapu-lapu sa bahaging iyon ng dagat. Sige, Kuya Haisheng. Ako ang magdadala ng bangka Bianliu. 1 patungong Timog. May mga kawan ng talakitok doon. Magkita-kita tayo sa Sonafi pagsapit ng 6:00 ng gabi. Sige, hataw. Haisheng, tingnan mo ang ganitong ingranding pagbubukas. Umaalingaw sa ingay ang buong pamilihan. Mga lamang dagat mula sa Donghae. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Sabi nila, bata pa raw ang may-ari ng kumpanyang ito. Pero pagsapit ng 20 anyos pataas, mayroon na siyang sariling pangkat ng mga bangka. Mula sa puhunan na 30,000. Hanggang sa pagkakaroon ng mga tindahang direktang nagsusuplay sa kabisera. Ang pinagdaanan niya ay talagang hindi biro. Kayo po si Boss Song, tama ba? Matagal ko na pong hinahangaan ang pangalan ninyo. Ako po ang tagapamahala ng pagbili sa Donghae Seafood House sa kabisera. Nais po ng aming amo na makipag-usap sa inyo tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan. CJ. Song Taejen. Aalis na ako. Mahal. Talaga bang aalis ka? Hindi ako aalis. Susunod ako sa iyo at makikikain ng hangin. Noong pinakasalan kita, akala ko may pera ka. Pero ngayon, wala na ang bahay. At tambak pa rin ang mga utang. 3 buwan kitang kasama sa pagtitiis. Tama na. Mahal. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Umuunlad na ngayon si Haisheng. Handa siyang tulungan ako. Akala mo tutulungan ka niya. Managinip ka na lang. Minamaliit mo si Haisheng. At pinagkasalahan mo kami. Wala ka talagang kwenta. Donghae Seafood House. Muli na namang nakakuha ang mga ito ng order na 2,000,000 piso. Songhee, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino po? Siya po. Siya po ang ikatlong tiyuhin ninyo. Papasukin mo siya. Haisheng. Pumunta rito ang ikatlong tiyuhin mo. Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa iyo, pero naparito ako para humingi ng tulong. Xiaohu. Pero talagang wala na akong mapuntahan. Maaari mo ba akong tulungan muli? Ikatlong tiyuhin. Alam mo ba kung bakit handa akong tulungan noon si Xiaohu? Dahil ako ang nagpalaki kay Xiaohu. Ayokong tuluyan siyang maging inutil. Pero ikaw, hindi lang ang utang mo sa akin ang pinag-uusapan. Tinapakan mo ang dignidad ko. Tinapakan mo pati ang dignidad ng mga magulang ko. Hindi kayang burahin ng 5,000,000 piso ang lahat ng iyon. Pero, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kulang ng tauhan sa administrasyon ang fleet ko. Hindi mo kailangang pumalaot. Mag-asikaso ka lang ng mga kargamento sa pantalan. At magtala ng mga kwenta. Sweldo na 2,000 bawat buwan kasama ang pagkain at tirahan. Hindi. Ginagamit mo lang ako. Hindi kita ginagamit. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung maayos ang trabaho mo, maaari ka pang mabuhay ng maayos mula ngayon. Pero kung mananatili kang gaya ng dati, huwag mo akong sisihin kung hindi na kita pagbibigyan. Ako. Salamat sa iyo, Haisheng.
Huwag mo akong pasalamatan. Kung may dapat kang pasalamatan, pasalamatan mo ang tatay ko. Taong marunong siyang kumilala sa samahan ng magkakapatid. Bossong. Maaari ko po bang malaman kung paano ninyo naisipang magbukas ng direktang tindahan ng pagkaing dagat sa kabisera? Mataas ang kalidad ng pagkaing dagat mula sa Donghae. Ngunit wala itong maayos na daan papasok sa pamilihan ng kabisera. Nakipagtulungan ako kay Manager Zhao upang baguhin ang ganitong kalagayan. Para ang mga tao sa kabisera ay makakain din ng pinakasariwa at tunay na pagkaing dagat mula sa Donghae. Song Haisheng. Nagkita rin tayo. Gunyan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Narinig kong nakarating na sa kabisera ang negosyo mo. Hindi maliit ang tapang mo. Negosyo lang naman. Kung saan may pamilihan, doon ako pupunta. Ano ang maipapayo mo, Gunyan? May papayo. Gusto kong makita. Kung hanggang kailan ka makapagtitiis. Gunyan. Sandali. May gusto akong sabihin sa iyo. Noong araw, pinagbantaan mo ang ikatlong tiyuhin ko. At pinilit siyang hindi maihatid ang mga paninda. Hiningi mo pa ang 6 na milyong pisong multa sa paglabag sa kontrata. Pero noon pa man ay nakapaghanda ka na pala ng kapalit na mga sangkap. Ano ang gusto mong gawin ko? Wala akong gustong ipagawa sa iyo. Pinaalalahanan lang kita, Gunyan. Sa pakikitungo sa tao, mag-iwan ka ng puwang. Haisheng. Sa unang araw pa lang ng pagbubukas, nakakuha na tayo ng mahigit 20 order. Lumampas sa 10 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga order. Nagsisimula pa lang tayo. Ay, ang kargamentong ito ay 2,000 kilo lahat-lahat. Walang problema. Sige, Tiyuhing Song. Ayos na ayos. Haisheng. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Ako, magiging maayos ako. Mamumuhay tayo ng maayos mula ngayon. Tatay, nanay. Kumain kayo ng prutas. Ay, napakabait naman ng manugang ko. Ha ha ha. Tatay. Nasiyahan ba kayo sa bahay? Nasiyahan kami. Sobra kaming nasiyahan. Tayong dalawa sa buong buhay natin. Hindi ko kailanman inisip na makakatira tayo sa ganitong bahay. May narating na ang anak ko. Tatay, nanay. Nagsisimula pa lamang tayo. Kapag mas lumaki pa ang kumpanya. Sa kabisera ng lalawigan. Bibilhan ko rin kayo ng bahay. Para doon na kayo mamahinga sa pagtanda. Hindi na kailangan. Sapat na sa amin ang pagmamahal at paggalang mo, anak. Ayos na ang buhay namin dito. Sa lahat ng pinagdaanan natin. Talagang napakahirap ng lahat. Pero sulit ang bawat sakripisyo. Sweldo na 2,000. Sapat na iyon para sa buwan ng gastos namin ni Xiaohu. Haisheng. Pangalawang tito. Ibigay mo na ang sweldo. Tama. Haisheng. Habang iniisip ko ito, lalo akong nahihiya sa iyo. Noong araw. Hongshu. Kasalanan ko noon ang lahat, Hongshu. Patawarin mo ako. Patawarin ninyo ako, tatay at nanay. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Taos puso ako. Ikatlong tito. Ano ba itong ginagawa mo? Haisheng. Sa nakaraang taon, malinaw ko nang nakita. Na mabuti kang tao. Sandaang ulit kang mas mabuti kaysa sa akin. Ang mga ginawa ko noon ay hindi makatao. Ikatlong tito. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Magtrabaho ka ng maayos ngayon. At mag-ipon ka para sa pamilya sa hinaharap. May pagkakataon ka pang magsimulang muli. Gagawin ko. Haisheng. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Kuya Sheng. Magandang balita. Mas dumami na naman ang mga order mula sa kabisera. Ngayong buwan, umabot na sa 75 milyon ang halaga ng mga order. Esan, sabihin mo sa mga kapatid natin sa trabaho. Na doble ang bonus ngayong buwan. Napakaganda. Astig talaga si Kuya Sheng. Mula sa 30,000 kada taon. Hanggang sa 5 milyon ang order bawat buwan ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan natin. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Pero nagpapasalamat ako. Na hindi ako sumuko. Mahal. Uminom ka ng tsaa. Susu.
Salamat sa iyo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Noon, 30,000 lang ang hawak ko. Hindi mo ako iniwan. Lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil nasa tabi kita. Ano ba? Kung hindi ako sasamahan, sino pa ang sasama sa iyo? Susu. Balang araw, bibigyan kita ng mas magandang buhay. Esan. Naniniwala ako sa iyo. Song Nian. Ito ang liham ng pag-apruba sa aplikasyon. 50 milyong yuan. Pinakamababang interes. 3 taong termino. Salamat. Haisheng. Kapag mayroon na tayo nito, mapapalawak na natin ang negosyo. Makakabili ako ng 10 barko pa. At makapagbubukas ng 3 sangay sa kabisera ng lalawigan. Walang problema. Ang Donghai seafood natin ay tiyak na makararating sa buong bansa. Ha 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 ha. Xiaohu. Kahit mas mahirap ang buhay ngayon, mas matatag na ako kaysa dati. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Hindi na ako magsusugal. Susunod na ako sa iyo, kuya, at magpapakabuti. CJ, mabuti kung ganyan na ang iniisip mo. Haisheng. Salamat sa iyo. Song Nian. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Magandang araw po, Ginoo. Maupo po kayo. Ginoong Song. Napunta po ako rito ngayon upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Kasalukuyang isinusulong ng lalawigan ang programa para sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda. Nais nitong suportahan ang ilang nangungunang lokal na negosyo sa pangingisda. Ang inyong kumpanya po ay pasok na pasok sa mga kinakailangan. Ano po ang mga benepisyo? Mababang interes, mga bawas at exemption sa buwis, at prioridad sa mga bidding, atensyon sa mga papeles. Basta po ay payag kayong makipagtulungan. Mapapakinabangan ninyo ang lahat ng ito. Maaari tayong magtulungan. Pero may isa akong kondisyon. Ano po ang kondisyon? Gusto kong magtayo sa ating bayan ng isang sentro para sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga yamang dagat. Turuan ang mga lokal na mangingisda ng makabagong teknolohiya sa aquaculture. At pangunahan ang lahat sa pag-unlad at pagyaman. Song Nian, napakaganda ng ideyang iyan. Kailangan talaga namin ang isang negosyanteng tulad ninyo na mangunguna. Hindi sapat na iisa lang ang yumaman. Hindi iyon tunay na yaman. Kapag yumaman ang lahat, saka palang masasabing tunay na tagumpay. Mahal, napanood mo ba ang balita? Nabanggit ang kumpanya natin sa balita. Tingnan mo. Ano raw ang itinawag sa iyo ng reporter? Pinuna ng pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda. Palayaw lang naman iyon. Mahinhin ka pa, ha 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 ha. Sinasabi ko sa iyo, kapag natapos na ang sentro ng pangingisda, sabay-sabay unlad at yayaman ang mga tao sa ating bayan. Hanggang sa wakas, kahit nakasandal lang sa lumang tahanan, may dangal pa rin. Hinihintay ko. Ang teknolohiyang ito sa aquaculture. Mas mahusay ito kaysa sa dati nating pamamaraan. Higit na mahusay kaysa sa dati nating pamamaraan. Naku! Nga! Kung nalaman lang natin ito noon, hindi sana tayo nahirapan ng ganoon. Mga kababayan, opisyal nang itinatatag ngayon ang sentro ng pangisdaan. Kung mayroon kayong anumang problema sa pag-aalaga, maaari ninyo akong hanapin. Walang ibang ipinagmamalaki si Haisheng. Pero maaasahan ninyo ako sa pag-aalaga ng isda. CJ, ang makabagong industriya ng pangisdaan. Hindi lang basta pumapalaot at nangingisda. Kailangan ninyong matutong mag-alaga ng siyentipiko. Matutong magbenta sa pamamagitan ng online commerce. Matutong magpatakbo ng sariling tatak. Sa ganitong paraan lamang, kayo makatatayo sa panahong ito. Ginoong Song, nabalitaan kong 30,000 lang ang puhunan ninyo noon. Paano ninyo narating ang kinalalagyan ninyo ngayon? Maganda ang tanong ninyo. Noon, pinagsamantalahan ako ni Tito Tijen. 30,000 lang ang mayroon ako. Pero hindi ako nagreklamo. Alam kong may kakayahan ako. Kapag nasa iyo ang kaalaman, hindi mo kailangang mag-alala na walang pagkakataong makabangon. Kaya, pagbutihin din ninyo ang inyong sariling kakayahan. Kahit gaano pa magbago ang panahon. Ang taong may kakayahan ay hindi kailanman maluluma. Ginoong Song, maaari po bang itanong, paano ninyo naisipang magbukas ng direktang tindahan sa kabisera? Dahil ito ang aking bayan. Dito ako lumaki.
Dito ako natutong mangisda. Dito ang aking mga ugat. Ayokong tuluyang bumagsak ang lugar na ito. Ano po ang inaasahan ninyo para sa kinabukasan ng inyong bayan? Umaasa akong ang bayan ng Donghae ay magiging pinakakilalang sentro ng pangisdaan sa buong bansa. Kapag pumunta rito ang mga turista, hindi lamang sila kakain ng sariwang lamang dagat. Maranasan din nila ang kultura ng mga mangingisda. Para malaman ng lahat na ang taong nagmula sa hirap at nakaahon ay maaari ring mamuhay ng may dignidad at may tunay na halaga. Napakaganda ng sinabi ni Gunyan. Susu! Susu, pumunta tayo sa Malaysia para makapagpahinga naman tayo ng mabuti. CJ! Napakarami na ng taon mula nang ikasal tayo. Sa wakas, makakapag-honeymoon din tayo. Susu! Salamat at lagi kang nasa tabi ko. Ako ang dapat magpasalamat dahil lagi mo rin akong sinasamahan. Saan man tayo pumunta. Mahal. Napakaganda rito. Napakaganda nga rito. Babalik tayo rito bawat taon. CJ. Noon, 30,000 lang ang mayroon ako. Kulang pa iyon kahit para makapalaot. Ngayon, nakadadala na ako ng asawa ko sa bakasyon. Sa lahat ng pinagdaanan natin. Para talagang panaginip. Noong bagong kasal tayo at kapos na kapos. Hindi man lang natin kayang bumili ng magandang singsing. Ngayon, babawi ako sa iyo. Mahal. Mamahalin kita habang buhay. Alam ko. Kayo po ba si Song Haisheng, si Song Nian? Ako nga. Nabasa ko na po ang ulat tungkol sa inyo. Kayo po ang huwara naming mga kabataan. Haisheng, ang kita ng kumpanya natin ngayong taon ay lumampas sa 100,000,000. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Sa susunod na taon, balak kong palawakin ang negosyo sa buong bansa. Magbubukas tayo ng mga sangay sa Beijing, Shanghai at Guangzhou. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Pero may isa akong kondisyon. Ano ang kondisyon? Gusto kong gawin nating ang ating bayan bilang pinakamalaking bayang pangisdaan sa Donghae. Gusto kong malaman ito ng lahat. Na ang industriya ng pangingisda sa Donghae ang pinakamahusay sa lahat. CJ, gawin natin ayon sa sinabi mo. Hahaha. Song Nian, binabati ko po kayo sa pagkakamit ng parangal na natatanging tagapagpaunlad ng pangingisda sa buong bansa. Isa sa 10 natatanging tao. Salamat. Tagumpay nating lahat ito. Hindi ko ito nakamit ng mag-isa. Haisheng. Talagang ipinagmamalaki mo ang pamilya nating Song. May narating na ang anak ko. Nay. Nagsisimula pa lang ang lahat ng ito. Sa hinaharap gagawin kong mas maunlad ang pamilya natin at ang buong bayan natin. Maling-mali talaga ang pagkakilala ko sa lalaking ito. Talagang nagkamali ako ng basa sa kanya. Mga kaklase, ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang bagong kasanayan. Pag-aalaga ng sea cucumber. Kapag natutunan ninyo ang pamamaraang ito, maaari ninyong triplehin ang inyong kita. May hangganan ang lakas ng isang tao. Pero kung matuturuan ko ang mas marami pang tao, lalo pang unlad ang industriyang ito. Haisheng, dumating ka na. Tito, kumusta na po kayo nitong mga nakaraan? Mabuti naman. Ang mga utang ko ay kalahati na lang at nabayaran ko na. Sa loob ng 2 pang taon, mababayaran ko na ng buo. Tito, sige po. Kapag lalo pang lumago ang kumpanya natin, hindi kita pababayaan. Haisheng, salamat sa iyo. Huwag mo akong pasalamatan. Ikaw ay nakababatang kapatid ng tatay ko. Pamilya tayo. Sa loob ng 6 na taon, ilang unos na rin ang hinarap nating magkasama. Mula sa lumang bangkang iyon hanggang sa buong armada natin ngayon. Mula sa minamaliit ng lahat hanggang sa pagiging pinuno ng karagatang ito. Laolyu, malaking panalo tayo. Kung wala kayo, hindi ako magiging ganito ngayon. Kuya Sheng, napakaganda ng huli natin ngayon. Umabot sa 36,500 kilo. Matatag ang dami ng isda sa bahaging ito ng dagat. Maaari tayong bumalik dito ng madalas. Kuya Sheng,
Sa tingin mo, hanggang saan pa unlad ang negosyo natin? Hindi ko alam. Pero alam ko. Basta magsikap tayo. Tiyak na gaganda pa ang kinabukasan. Sumunod ka kay Kuya Haisheng. Naniniwala akong magtatagumpay tayo. Songdun. Ngayong buwan, tatanggap pa tayo ng 300 bagong empleyado. CJ, sabihin mo sa kanila na ibibigay ng kumpanya ang pinakamagandang pagkakataon sa lahat. Basta may kakayahan. Maaari kang umangat. Mula sa pagiging mag-isa hanggang sa pagbuo ng isang buong koponan. Sa buong paglalakbay na ito, hindi naging madali ang bawat hakbang. Pero nagpapasalamat ako. Dahil napaliligiran ako ng napakaraming kapatid na kapareho ko ng pangarap. Ay! Lalaki siya. Nakaisip ka na ba ng pangalan? Songfan na lang. Sana paglaki niya, tulad ng layag, matagpuan niya ang sariling direksyon sa karagatan ng buhay. Songfan. Ang ganda pakinggan. Songfan. Bibigyan ka ni tatay ng pinakamagandang buhay. Pero ang pinakamahalaga, nakasalalay pa rin sa sarili mo. Ang kinabukasan ay nasa mga kamay niya. Anim na taon ang nakalipas. Nagsimula ako sa 30,000 yuan. Noong mga panahong iyon, wala akong kahit ano. Maliban sa matinding hangarin at sama ng loob. Ngayon, may sarili na akong armada ng mga bangkang pangisda. At kumpanya. At ang pinakamamahal kong pamilya. Noong araw, nang nagsisimula pa lang akong pumalaot, ang tanging pangarap ko ay magkaroon balang araw ng sarili kong bangka. Akala ko, ang pangarap na iyon ay matutupad pa sa pamamagitan ng anak ko. Kung bakit ganito nakaginhawa ang pamilya natin ngayon, iyon ay dahil sa tapang at pagsisikap ni Haisheng. Anak. Nay, simula pa lang ito, kapag mas lumaki pa ang kumpanya, isusama ko kayo para makita ninyo ang mas malawak na mundo. CJ. Ihintayin ka ni tatay. Mahal. Sabihin mo, ano kaya ang magiging buhay natin sa hinaharap? Giginhawa pa tayo ng husto. Ang pinakamabuting desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang hindi pagsuko. Mahal. Salamat sa iyo. Para saan ang pasasalamat mo? Salamat dahil binigyan mo ako ng magandang buhay. Salamat dahil hindi ka kailanman sumuko. Salamat dahil hindi mo ako kailanman iniwan. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Salamat dahil lagi kang nasa tabi ko. Sa buong paglalakbay na ito, may ilang bagay akong natutuhan. Una, huwag mong susukuan ang sarili mo. Ikalawa, basta handa kang magsikap. Makakamit ng ordinaryong tao ang isang pambihirang buhay. Hindi tunay na yaman ang yaman ng iisang tao. Ang tunay na yaman ay kapag lahat ay umaasenso. Mahaba pa ang tatahakin nating landas. Pero naniniwala ako na basta magkakasama ang buong pamilya natin, walang pagsubok na hindi natin malalampasan.